Kamusta po mga tambay? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento na naman po tayo mga tambay, samahan niyo po ako dito po sa isa na namang, isang pahayag po ng isang kongresista mga katambay. Talagang pinag-iinitan po ngayon po ang panukala po ng isang congressman ng Maynila mga katambay na tanggalin po ang TikTok sa ating bansa, sa Pilipinas po. Meron po siyang panukalang sinusulong mga tambay itong congressman pong ito mga tambay. Painggan po natin kung sino ang congressman ito na gustong pabuwag o tanggalin ang TikTok sa bansa Pilipinas mga tambay. Isang congressman. Painggan po natin. Na inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante, gusto nang ipagbawal ang pag-distribute, maintain o update ng foreign adversary-controlled applications sa Pilipinas sa mga mobile application store. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Abante ang TikTok na pagmamayari ng Chinese company na ByteDance na konektado raw sa Communist Party ng China. I'm urging all TikTok users, kahit wala pang batas, i-delete nyo na po mag-up na ito. I-delete mo na lang kung gusto mo. Bakit ka ba mandamay? Sira ulo rin itong congressman na ito, ano? Mga kababayan po natin. Hindi niya ba naisip, kung ilang libo, milyon siguro na Pilipino, yung nakikinabang sa TikTok na ito, na wala namang kinalaman sa sinasabi niyang, ano? Ayan po, nakita-rinig po natin yung ating makabayang vlogger. Talagang nagagalit po siya dito sa congressman po na pinagbabawal po ang TikTok mga katambay. National security o national Kaya po, yan po, si Congressman Abante po ito mga katambay ng Manila. Ang sinasabi po ng ating katambay, isang katambay vlogger po mga katambay, si Representative Abante. Ang nagsusulong po mga katambay, kahit po wala pang batas yung kanyang sinusulong, nagpapayo na po ang Congressman Abante mga katambay na burahin na po natin ang ating mga account, lalo po ang TikTok mga katambay, dahil hindi raw po makakatulong ito sa ating bansa, dahil ito daw po ay kaaway daw po ng Pilipinas ngayon ang sinasabing communist na bansa na China, dahil daw po ang may-ari ng TikTok mga katambay ay isang Chinese mga katambay. Kaya po, ibang-iba na po ang pulisiya ng Pilipinas ngayon mga katambay. Hindi po katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na wala tayong kaaway at wala tayong favoritism na bansa. Lahat ay kaibigan natin, lahat po pwede po nating ituring na kapitbahay number 1 at kaibigan. Ngayon po, according dito po sa ating congressman na taga Maynila, si Representative Abante, talagang meron na po tayo ngayong favoritism at meron na po tayong, according sa kanya, meron na po tayong ngayong kaaway na bansa na sinasabing mga kaaway natin, number 1 ay China, mga katambay. Nakakalungkot po lang. Nakakalungkot lang po. Isang mambabatas, mga katambay, na ganito po ang polisiya, na lahat ng hindi natin gusto, kaaway na natin. Di po ba mga katambay? At hindi rin po inisip ng congressman na ito na sa panahon po natin ngayon, talaga social media na po ang ginagamit ng majority ng mga Pilipino. At hindi lang mga Pilipino, buong mundo, mga tambay, ang gumagamit ng social media. At hindi rin po kaya alam ng isang kongresistang ito na ang mga taga Maynila gumagamit din ng TikTok, mga tambay. At baka karamihan pa ng gumagamit ng TikTok sa Maynila ay mga butante niya, mga tambay. Mga butante niya. May mga TikTok yan, di umano, mga tambay. At hindi rin niya ba inisip na kung yung mga botante niya sa Maynila, tatanggalan niya ng TikTok? Sa tingin niyo mga tambay, makakakuha pa kaya siya ng boto ron? At hindi rin ba inisip ng napakagaling at mahal nating congressman na si Congressman Abante na sa kahirapan ng ating bansa, napakaraming binibigyan ng trabaho. Ang TikTok, hindi lang ang TikTok nagbibigay ng pagkakakitaan sa ating mga kababayan, di ba? TikTok, Facebook, YouTube, at marami pa na po pwedeng pagkakitaan po, di po ba?
sa social media, mga katamay. Tatanggalan mo ng, ng sinasabi mong TikTok. At ano pa isusunod mo, Congressman? Pagka yan, nagawa mo ng batas, isasama mo na rin ng YouTube. Natanggalin. Ganun po ba? At isasama mo na rin ng Facebook. Sino po ba nagiging diktador? Sa tingin niyo po, mga tambay. Sino po ba nagiging diktador ngayon, mga tambay? Sa tingin niyo. Demokrasyang bansa ang ating bansa. Pero mayroong isang congressman, na kinikitil po ang ating demokrasya dahil ang social media po ay isang democratic na social media. Buong Pilipinas po ang po pwedeng makakita po niyan pagiging demokrasya. At hindi lang po, buong mundo. Pero kikitilin po ng isang napakagaling na congressman ng Maynila. Dahil nga kahit ibalik tanaw natin, sa sobrang galing ng congressman, yung kanyang syudad, imbis na TikTok ang trabahuhin ni congressman, mga tambay, hindi niya trabahuhin yung pagiging worst, yung pinaka-worst na city sa Southeast Asia. Pinakamataas ang drugs, ang mga addicted, at pinakamataas ang krimen ng bansa ng siyudad ng Manila, mga tambay. Ayon ito sa datos na nilabas po ng Southeast Asia sa buong siyudad o city ng Southeast Asia. Nangunguna po ang siyudad ng pinakamagaling na Congressman Abante. Nangunguna po sila sa napakataas na krimen. Number 1. Pumapangalawa po o pumapangatlo ang siyudad ng Quezon City, mga tamay. Pero, ang tinatrabaho po ng congressman, hindi yung krimen na sikat po ang kanyang siyudad sa buong Southeast Asia. Sikat na sikat, mga tamay. Nakakahiya. Ang Manila ay sentro ng Pilipinas. Capital pa naman. Kapitolyo pa naman ang bansa ang Manila. Pero sikat na sikat. Number 1, ang pinakamataas na krimen. Pero ang sinusulong po ng congressman, gagawing batas, ipatigil ang TikTok, mga tambay. Paano na po, mga tambay? Papayag po ba ang mga Pilipino sa ganitong sistema ng isang congressman? Dahil po nasasaktan po sila. Sa tingin po ni Kamanong, masakit na masakit po sa mga mambabatas natin, sa mga politiko, dahil binay-baby po sila kasi ng media. Hindi po sila nakakakita ng bumabatikos at kahit po sinasabing mali na ginagawa po ng ating di umano mga politiko, hindi po nakikita ng malalaking media po yan. Baby po sila dyan. Pero po sa social media, nakikita po ang kanilang galaw, di umano. Lahat ng kanilang galaw, nakikita po sa social media. Kaya po masakit po para sa mga politiko na ang social media ay lagi nilang makikita at maririnig. Lalo ang TikTok, mga katambay. Kung mawawala nga naman ang TikTok at ang mga platform ng mga social media, sila'y kampanting-kampante na bilang mambabatas sa ating bansa. Dahil wala nang tutulig sa kanila. At wala na makakita ng kanilang kamalian, di umano, mga katambay. Kaya po kayo, mga tambay, yung mga may TikTok, katulad ni Kamanong, may TikTok, matatanggalan ng TikTok si Kamanong, mga tambay. At hindi nyo na maririnig si Kamanong sa TikTok. At baka isunod na rin ni Congressman Abante ang YouTube. May YouTube din si Kamanong, mga tambay. Pag ito kinatigan ng Kamara, ng majority ng Kamara at ganun din sa Senado, magiging batas po ito, mga tambay, yung sinusulong ni Congressman Abante ng Maynila na number 1 sa krimen ng kanyang syudad. Mga katambay. At talagang wala pong nagagawa ang mga mambabatas natin di umano. Imbis na solusyonan, tutukan ang kahirapan ng ating bansa, di ba? Ang nagtataas ang bilihin, ang 2 taon na problema natin na bigas, na ubod ng taas, kuryente, tubig, di ba? Pamasahe, pati toll gate ng South and North Luzon, tataas, mga tambay. Pero ang inuuna ng ating congressman, TikTok. TikTok lang ang problema ng bansa. Yung kanya syudad na number 1 ng krimen, hindi problema ng bansa yun, mga tambay, at hindi problema ni Congressman Abante yun. Ang problema lang ni Congressman Abante, TikTok. TikTok ang malaking problema. TikTok kasi ang talagang ang problema ng bansa ngayon.
kung si Congressman ang susundin natin, mga katambay. Kayo po, mga katambay, sangayon po ba kayo dito sa isusulong na panukalang batas ni Congressman Abante na tanggalin ang platform o ang TikTok at marami pa siyang sinabi na pag-aari, basta pag-aari po ng kaaway ng Pilipinas, gustong tanggalin ni Congressman Abante, basta kaaway. Kaya po ang bansang Pilipinas, mahilig na po makipag-away ngayon. Hindi na po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Malaya po ang Pilipinas na makipagkaibigan sa lahat ng bansa. Kaya malaya tayo nakapag-e-export ng ating mga produkto sa mga bansa na hindi natin kaaway. Wag naman po sana, Congressman Abante, pag binigyan tayo ng sanksyon ng China, sana po, pakainin niyo po lahat ng maghihirap na kababayan natin pagka hindi na po tayo binigyan ng malaking ekonomiya ng bansang China. Lalo po, ang ating mga manggagawa, napakarami po nating manggagawa sa China, lalo sa Hong Kong, mga tambay. At marami pang syudad sa China na puro halos ang mga Pilipino yung nagtatrabaho dyan, mga tambay. Macau, napakarami at marami pa. Pagka binigyan tayo ng sanction yan, halimbawa, for example, ano kaya magagawa ng isang congressman ng Maynila para doon sa bibigyan niya na milyon-milyon o daan-daang libo na mamanggagawa natin sa China, mga tambay. Dahil lang dito, kaaway. Ang hirap ng bansa natin. Napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Kakarampot ng kita ng mamamayan. Nagtataasan lahat. Pero isang congressman, TikTok lang ang pinoproblema sa ating bansa, mga tambay. Muli po, mga tambay, kung meron po kayo comment dito po sa panukala ng magiting na congressman ng Manila, dito po sa lalo sa mga may TikTok, pwede nyo po i-comment. Kung si Kamanong naman po ay mali at talagang hindi nyo po nagugustuhan ang komento ng inyong lingkod, pwede rin nyo po i-komento. Huwag lang po masama. Huwag lang po masasama. Dahil i-delete po ni Kamanong pag masasama ang comment. Muli po, si Kamanong po, nagtitinggi po. Sana gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok na tatanggalin di umano ni Congressman Abante. Muli po, paalam po. Thank you po. Bye-bye. Ingatan nawa.